Isang doktor na may suntok na kayang tumama ng kahit malayo laban sa utak ng Phantom Troop na may dangdaang abilidad. May laban ba si Leorio kay Chrollo Lucifer? O hanggang medical support na lang ba siya habang nagkakagulo ang mga hunter sa Succession War? Tara himayin natin kung posibleng magtagumpay ang isang simpleng emitter laban sa isang master strategist. Si Leorio Paradinite ay isang emitter type NEN user na unang pinakita ang tunay na lakas sa election arc kung saan pinahanga niya pati si Genfrix sa isang suntok na naipadala niya ang kanyang aura na malayong distansya. Isang uri ng remote punch na hindi pangkaraniwan sa mga emitter. Mayroon siyang element of surprise na kahit si Jing ay nabigla. Mayroong strong aura output na pwede itong i-develop para maging isang burst type offensive NEN. At medical knowledge na posibleng magamit para sa specialized NEN techniques na scientific ang basehan pero sapat bang suntok na malayo laban sa isang kalabang may dandang kakayahan? Ngayon pag-uusapan natin si Chrollo Lucifer. Si Chrollo ay leader ng Phantom Troop, kilalang mastermind sa strategy, deception at versatility. Sa laban niya kay Hisoka, ginamit niya ang 5 magkakaibang ability ng sabay-sabay. Ang Skill Hunter, ang Sun and Moon, Black Voice, Gallery Fake at Convert Hands. Ang Skill Hunter ay ang libro na nagpapahintulot sa kanyang gamitin ang mga kakayahan ng ibang NEN users. At ang Sun and Moon naman at pasabugin ng mga target. At ang Black Voice, ang Puppet Control. At ang Gallery Fake, ang Clone Creation. At ang Convert Hands, Body Switch Illusion. Ang Remote Punch ni Leorio ay malakas pero isa lang ang nakitang move niya. Si Chrollo ay may daan-daang kombinasyon. Malaking disadvantage si Leorio kung wala siyang ibang teknik maliban sa suntok. Si Chrollo ay genius sa battlefield, kayang magplano ng sabay-sabay na trap, clone at explosive combo habang iniisip ang galaw ng kalaban. Kung hindi makakasabay si Leorio, sa bilis ng utak niya, tsak na mahuli siya. Pero si Leorio ay hindi basta suntok lang. Isa siyang doktor na marunong siyang mag-obserba, mag-analyze at magdisenyo ng solusyon sa problema. Kung bibigyan siya ng oras at training, posible siyang makagawa ng scientific NEN abilities tulad ng aura defibrillator para i-reset ang katawan niya kapag na-paralyze at ang NEN injection na pwedeng makapagpaina ng aura ng kalaban at ang multi-directional remote punch. Kung totoo ang mga theory na nagsanay si Leorio kay Jing pagkatapos ng election arc, posibleng may hidden techniques pa siya. Ang surprise strategy na gamit ang medical knowledge para gumawa ng bagong technique at ang team battle tulad ng support kay Kurapika laban sa Phantom Troop at ang NEN evolution kung nakatuklas siya ng bagong emitter ability na unpredictable. Kung ang laban ay 1v1 na biglaan at wala pang ibang abilidad si Leorio, halos imposible. Pero kung ito ay labanan ng utak, training at preparation, hindi natin pwedeng malitin ng isang taong may puso, talino at suntok na kayang abutin kahit ang pinakamalayo. Maaring si Leorio ang hindi ang pinakamalakas na fighter pero may posibilidad siyang manalo sa labang nito. Kung sa tingin niyo mga idol, kaya bang talunin ni Leorio si Chrollo kung ma-unlock niya ang buong potential niya bilang emitter o wala talagang laban ng isang idealist na doktor sa isang mapanlinlang na leader ng mga kriminal? I-comment mo ang analysis mo sa baba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa susunod na Hunter x Hunter match up.